I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Si Mayor Magalong, talaga naman oo. Hindi nyo ba napapansin? Parang lahat po ng sinasabi nila sabay-sabay pareho. Grabe no? Alam po natin ito si Magalong, hindi naman talaga ito pro Marcos. Ito malaking ang utang na loob niya no kay Duterte, kaya sa nakikita ko maka Duterte talaga, pro Duterte ito. Sabi niya po dito mga kababayan, basahin natin para kompleto detalyado no. Kayo na pong balang humusga at isipin niyo kung bakit, 'di ba? Baka maraming nag-uusap, 'di ba? Sa akin naman mga bes, parang part din ito ng paninira sa pamahalaan, lalo na sa Pangulo. Well, 'di ba natatanda yung isang video ko na sinasabi ko, hindi po magtatapos diyan yung mga distab na yan, yung mga pakana para masira ang Pangulong Marcos Jr. Marami pa po yan na mga pamaraan para to continuous nasirain ng Pangulong Marcos Jr. Pero let's see hanggang sa dulo kung kaya ba nila, 'di ba? Ito si dating DPWH Yusek Catalina Cabral nung una itong humarap sa komisyon. Hindi ko alam sa kanya. Hindi ko alam sa kanya kung saan niya nakuha. Pero looking at the numbers na pinapakita niya, I have the same files. Siguro mga second or third week of September ko nakuha yun sa akin. At inilabas ko yan sa ICI during the interview with first time na interview ni Yusek Cabral. At nataranta siya noon. Nakita niya bakit meron ako noon. Nataranta siya. Kita ko agad Nataranta siya Tapos nung pinapa-explain ko sa kanya yung mga numbers doon, naninig siya bigla siyang inubo. Humingi ng tubig. Tapos habang umiinom ng tubig, nanginginig siya. Tapos hirap na hirap siyang explain. Nagpapalusot siya Pero alam ko familiar siya doon sa ako na yun sa file na yun. Sinabi rin ng alkalde na binigyan niya ng kopya nito si DPWH Secretary Vince Dizon. Ako nagbigay sa kanya kasi nung binigay siya, hindi alam Pinakita ko muna sa kanya. Pati mga iba't ibang mga commissioners, binigyan ko rin sila ng mga files. Naniniwala si Mayor Magalong na malaki ang maaaring maitulong ng binansagang Cabral files sa investigasyon sa katiwalian sa DPWH. Malaking bagay yung file na yun kasi doon mo makikita bakit nagkaroon ng malalaking pondo yung mga distrito ng engineering ng DPWH. Iba't ibang distrito niya. When in fact, yung kanilang absorptive capacity napakaliit lang naman. Bakit 2.5 at magiging 20.9 billion, katulad sa Mindoro? Hindi lang yan, marami pa yan sa iba, sa Metro Manila, sa Regions 1, Regions 2, Regions, halos lahat ng nakinabang makikita mo talaga doon glaring yung mga pagtaas nun. At imposibleng hindi alam ng mga babatas yun. Napaka-imposible na hindi alam. Unang isiniwalat ni Congressman Leviste ang tungkol sa file ibinigay anya sa kanya ni Yusek Cabral sa tulong ni Secretary Dizon. Ngunit sa isang panayam, itinanggi ng kalihim na authenticated niya ang naturang files dahil hindi pa niya anya ito nakikita. Sa kasalukuyan, nasa pag-iingat na ng Ombudsman ang computer kung saan pinaniniwalaang nakasave ang controversial files ng yumaong si Yusek Cabral para sa digital forensic examination. So yun mga kababayan, narinig nyo yung sinabi ni Mayor Magalong. Kung mas nauna siya na nakakuha ng Cabral files, ang tanong, sino po ang nagbigay sa kanya? Paano po nakuha ni Mayor Magalong? Pangalawa, kung nakuha ni Leviste yung Cabral files na dinaan sa pwersahan, bakit limitado lang po ang ipinakita niya? Nasaan po yung kabuuan? Yun ang tanong. Di ba? Marami pong marami po tayong iniisip na bakit, paano, sa anong paraan. Di ba, mga kababayan? Nakakapagtataka di ba? So, sabi ni Secretary Vince Dizon, hindi pa niya nakikita
no? Ang sabi naman ni Magalong, alam ni Secretary Dizon. Sabi ni Libiste, alam naman ni Secretary Dizon. Ang gulo ng sitwasyon. At isa pa, siguro, hindi siguro, ang hihintayin na lang po natin kung ano po ang totoong nakasaad doon sa Cabral Files na nakasecured naman ngayon sa Office of the Ombudsman. Mga kababayan, minsan nagtataka ako bakit itong mga ito ay halos pareho naman ang kanilang mga sinasabi. Ang ibig sabihin, kung yung kay Mayor Magalong nakuha niya, 'di ba? Kumpleto. Kung kumpleto, bakit yung kay Libiste incomplete? Ay, ewan ko na lang mga kababayan. Sayang lang talaga, no? Namatay si Cabral. Ano po ang totoong dahilan bakit ito nagpakamatay? Dahil ba maraming involved, 'di ba? Sabi ni Mayor Magalong, doon sa files na 'yun, makikita mo sa bawat distrito may kanya-kanyang mga pundo na ang lalaki. 'Di ba? So malalaman natin sa takdang panahon kung yung mga files ni Cabral nasa ombudsman, malalaman, 'di ba? Well, anyway, ako mga kababayan, hindi naman tayo pareho ng pag-iisip, may kanya-kanya tayong opinion, may kanya-kanya tayong theory, may kanya-kanya tayong analisa. Kaya nga sabi ko lagi, sulat nyo yung mga analisa nyo, yung mga theory nyo sa comment section para malaman din natin, para lahat tayo ay may dagdag kaalaman tungkol dito sa mga issue na ito, no? Sa akin naman, pagdating sa files na yan, 'di ba? Ang sabi ka ni Mayor Magalong, lahat, bawat distrito mayroon. Pero ang tanong ganito. Yung mga pundo ba naman yun, nagamit ba na? Nagamit ba nila? Yung mga pundo na yun sa isang proyekto sa bawat distrito. Yun po ang tanong ko lang, no? Kung nagamit naman, mga kababayan, dapat may resibo, ipapakita. Saan ba dapat ipakita? 'Di ba sa COA para may audit kung talagang totoo na yung project na yun mayroon nga ba talaga na project at nagamit yung pundo na yan. Kung doon sa Cabral Files na bawat distrito ay mayroong pundo, yun ang tanong. Ngayon, lahat ng ito, siyempre, bibintang kay Pangulong Marcos Jr. Sa akin naman, nakikita ko, bakit? Hindi ba forke pinirmahan ng Pangulo ang 2025 GAA? Kasalanan niya? Ang tanong, alam niya ba? Alam niya ba yung bawat pundo na yun ginagamit sa tama? 'Di ba? Kahit sino naman kahit sinong Pangulo, pipirmahin niya yun. Siyempre umaasa siya na yung mga pundo na yun ginagamit sa tama. 'Di ba? At alam ba niya yung pundo na yun sa bawat distrito ay nanakawin ng mga mambabatas? Siyempre, ang Pangulo, out na siya doon. Anong malay niya? Ayun ang nakalagay sa NIP ano bang malay ng isang Pangulo kung yung mga pundo sa bawat distrito na yun ay ninakaw? 'Di ba? Hindi niya nakasalanan yun. Kasalanan ng isang mambabatas na nagmamay-ari doon sa pundo na yun para doon sa kanyang project, sa kanyang distrito. At alam ba ng Pangulo na nanakawin? Of course, hindi niya alam yun. Malay ba ng Pangulo dyan? Out na dyan ng Pangulo. Kaya, wag na kayong magiging ipal. Ang tutulig sa inyo, yung mga mambabatas na nagkakaroon ng pundo. Yun. Di ba mga kababayan? Correct me if I'm wrong? Ito po ay courtesy po ng UNTV. So, dito ka naman magtataka. Kung yung mga files galing kay Mayor Magalong na mas manauna siya kaysa kay Libiste, bakit hindi pa nilalabas po ni Magalong yan before? Bakit ngayon lang nila inilalabas? Bakit ngayon na parang nag-uunahan sila na magsasalita? Ako nauna nakakuha ng Cabral Files. Bakit ngayon? Bakit ngayon yun lang nilabas? Ano ba ang nasa likod niyan? 'Di ba mga kababayan?
Uulitin ko, pangalawa, si Libiste. Kung nakakuha siya ng files kay Cabral na pinupwersahan na kinuha niya, na sabi niya nga sa interview niya, tinanggi niya na hindi daw pwersahan. O, di ba? Kung nakakuha siya ng files sa Cabral files, bakit limitado lang, sabi ng ombudsman. Ang ipinakita niya. There's something amazing on that files, guys. Sino ang nawawalang mga doon, mga tao sa files na pinakita ni Libiste? Bakit limited lang? Limitado lang. Anyari kay Libiste? Bakit? Pero ang hintay natin dito, mga best, lahat kasi ng mga gadgets ni Cabral nasa ombudsman. Na sana po doon sa lahat ng mga files na yon galing doon sa mga computer o mga gadgets ay buo. Hindi tulad nung ginawa ni Libiste ay limited. 'Di ba? So ibig sabihin there's something missing. 'Di ba? 'Di ba mga kababayan? Ay nako, ang gulo ng panahon. Ika nga ang gulo ng Pilipinas. Dito sa mga taong itong nanggugulo. Sa totoo lang, guys, ito ang nag-umpisa ng kaguluhan. Itong mga dilis talaga, sa totoo lang. Subukan mo tahimik ang mga yan. Tahimik ang Pilipinas. But ganun pa man, sa isang banda naman, dahil dyan pa sa pag-expose ng ating mahal na Pangulong Marcos Jr. sa nakawan, dito sa Kabanang Bayan, talagang the best naman talaga. Okay lang yun, no? Maingay ang Pilipinas dahil tungkol dito sa issue nitong sa pagnanakaw sa Kabanang Bayan. Ang sa ganun, 'di ba, mahinto na. Well, I think 2026 wala na sigurong diyan. Ika nga, wala nang nakaw-nakaw diyan. Dahil napirmahan na yung BICAM nung isang araw, one day ago yata, correct me if I'm wrong. For sure yan, wala nang nakawan diyan sa pundo ng bayan. Magiging maliwalas na ang daloy ng mga proyekto. Pero sa mga distrito nyo, kung anong mga pundo ang mayroon sa inyo, gamitin nyo naman sa tama. Hindi yung puro kayo bulsa ng bulsang. Mahiya naman kayo sa mamayang Pilipino, oy. Diba, mga kababayan? Sa bawat ahensya ng pamahalaan, for sure, gagamitin nila ng tama yun, yung mga pundo nila. Huwag naman puro nakaw-nakaw. Kawawa naman ang bansa na ito. Kulilat na nga tayo wala na tayo nga asenso dekada na nagdaan mula nung nawala ang dating Pangulong Marcos Sr. O diba? Ngayon, magpapasalamat tayo dahil yung anak ang nakaupo. Pinipilit niyang ayusin ang gusot ng bansang ito dahil sa nakawan, sa Kabanang Bayan. Pero sinisiraan nyo, binabaliktad nyo. Kaysa siya ang nagnakaw, kung ano-ano paninira nyo, pagbibintang nyo sa kanya. Siya gusto niyang ayusin ang sistema. Pero kayo, ang ginagawa nyo, puro paninira. Pinipilit nyo, iupo yung poon nyo na wala naman alam sa pamumuno. Bobo. Sorry to that words, guys. Walang alam. Tamad. Diba? Alam nyo kung ang lahat ng Pilipino, walang kulay-kulay, kung iisa lang ang susuportahan natin na kulay, maniwala man kayo sa hindi, gaganda ang Pilipinas na ito. Kung lahat tayo sanib pwersa. Di ba? Sanib pwersa para suportahan ng Pangulo. Baka mas maganda ang takbo ng ekonomiya natin lalo kaysa sa mga karatig bansa. Baka matagal na tayong umasinso, mga kababayan. Di ba? Ang ibig ko sabihin, bawat administrasyon, suportahan natin. Huwag na tayong magkanya-kanya. Huwag na tayong magrarally-rally sa kalsada. Huwag na tayong kung ano ang pinagsasabi. Di ba? For sure yan. Baka maganda pa ang bansang Pilipinas kaysa Singapore, sa South Korea, lahat-lahat sa Japan. Kung mayroon tayong pagkakaisa. Kaso wala Kanya-kanya Gusto iupo yung upuon. Gusto yung upo yung puon nila. Wala namang alam sa pamumuno. Mas malala ang issue niya. Tapos iupo mo sa palasyo, palitan mo yung pinakamagaling na Pangulo. Oh my goodness, wow. Grabe kayo, yung utak nyo talaga. Kaya walang asenso ang bansa na ito Dahil dito sa mga salot na ito. Bakit kanyo? Talamak ang pagnanakaw sa Kabanang Bayan. Gusto nila, punong-puno yung bulsa nila. Di ba? Nakawan dito, nakawan dun. Ngayon, mayroong isang Pangulo na gustong linisin ang sistema
sa kalakaran pagdating sa proyekto na yan. Lahat, ang dami sa bawat ahensya, pero wala. Sinisiraan nyo pa. Kundi ka ba naman TNGA, BOBO, professional ka nga, may pinag-aralan ka, pero hindi mo ginamit. Nilagay mo sa tumbong mo. Wala din mangyayari sa bansa na ito kung ganun. Ganun ang mga ibang Pilipino eh. Walang kakwenta-kwenta. Di ba mga kababayan? Ako kasi, nakikita natin yung nangyayari sa bansa na ito, gosh. Ay, ewan ko. Bahala ng Panginoon sa atin. At ako'y saludo din naman talaga kay Pangulong Marcos Jr. sa totoo lang. Sa kanyang tapang na isiniwalat itong mga magnanakaw na ito. Wala siyang kinatatakutan. Binangga niya lahat. Yung mga ibang mambabatas talagang binangga niya. Makongresman man yan o mga senador, wala siyang pake. Or malalaking businessman, go! Diba? Ganun dapat ang isang leader. Yan ang totoong mayag balls. Pero yung mga tao na ito, nakuda ng kuda sa social media, ay nako, mga bakla. Siguro. So yun mga bes, hindi mo maiwasan yung, yung emotion mo ba? Diba? Sa mga taong ito, walang kabusugan. Gusto nila, punong-puno yung yung bolt nila. Di ba? Hindi naman nila pinaghirapan. Taong bayan na naghirap. Lalo na ako, laki-laki ng mga tax ko. Hindi ako nanunumbat, pero kailangan mapunta rin naman sa tama. Di ba? Para nakakatulong sa ibang mga Pilipino na mahihirap. Yun lang naman yun eh. Di ba? So yun. Ay, nako. Abangan po natin ang susunod na mga resulta sa isyung ito. Wala na si Meow Meow. Tapos may sumunod na aw-aw. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.